Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Pardilla, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang bahagi ng pananalita pangnilalaman. Ang mga salitang pangnilalaman ay mayroong tatlong uri. Ito ay ang mga nominal, pandiwa, at mga panuring o modifier. Ating simulan sa mga nominal. Pangalan o sa Ingles ay noun. Ang pangalan ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari at iba pa. Ating alamin ang mga halimbawa. Halimbawa, Manuel L. Quezon, Colgate at Cavite. Si Manuel L. Quezon ang pangalawang presidente ng Pilipinas. Ang pangalan sa pangungusap ay ang Manuel L. Quezon sapagkat ang Manuel L. Quezon ay nagsasaad ng ngalan ng isang tao. Pangalawang halimbawa, ginagamit ko ang brand na Colgate para sa paglilinis ng aking mga ngipin. Ang Colgate ay ang pangalan sa pangungusap sapagkat nagsasaad ito ng ngalan ng isang bagay. Pangatlong halimbawa, ang aking lolo ay nagmula sa bayan ng Cavite. Ang Cavite ang pangalan sa pangungusap sapagkat ang Cavite ay nagsasaad ng ngalan ng isang lugar. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang panghalip o sa Ingles ay pronoun. Ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod ng pangungusap. Ating alamin ang mga halimbawa. Mga halimbawa, ako, ikaw, siya, kayo, tayo, at sila. Unang pangungusap, si Aizel ay mabuting bata. Siya ay palaging nagmamano sa kaniyang lola. Ang panghalip sa pangungusap ay ang salitang siya sapagkat ito ang panghalili sa pangalang Aizel. Pangalawang halimbawa, si Ethan at si Joshua ay matalik na magkaibigan. Sila ay palaging magkasamang naglalaro ng saranggola. Ang panghalip sa pangungusap ay ang salitang sila sapagkat pinanghalili ito sa pangalan nila Joshua at ni Ethan. At ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang uri ng mga salitang pangnilalaman at ito ay ang pandiwa o sa Ingles ay verb. Ang pandiwa ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Ito ang puso ng pangungusap dahil ito ang nagbibigay buhay at nagpapakilos sa mga salitang ibinibigay ng iba pang bahagi ng pangungusap. Ating alamin ang halimbawa ng pandiwa. Ang halimbawa nito ay ang nagluto, kumain at kumanta. Unang pangungusap, ang aking ate ay nagluto ng paborito kong ulam. Ang salitang nagluto ang pandiwa sa pangungusap sapagkat ito ay nagsasaad ng salitang kilos. Pangalawang halimbawa, kumain kami ng masarap na halo-halo kahapon. Ang salitang kumain ang pandiwa sapagkat ang kumain ay nagsasaad ng salitang kilos. Ikatlong halimbawa, hilig kong kumanta sa banyo habang naliligo. Ang salitang kumanta ang pandiwa sa pangungusap sapagkat ang kumanta ay nagsasaad ng salitang kilos. At ngayon naman ay dumako na tayo sa pangatlong uri ng mga salitang pangnilalaman at ito ay ang mga panuring o mga modifier. Una ay ang pang-uri o sa Ingles ay tinatawag na adjective. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay ang mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ating alamin ang mga halimbawa.
Mga halimbawa, kulay, asul, dami, 1 kilo, bilang, 3, itsura, maganda. Unang pangungusap, ang kalangitan ay kulay asul. Ang asul ang nagsisilbing pang-uri sa pangungusap sapagkat inilalarawan nito ang kulay ng kalangitan na kung saan ang kalangitan ay kulay asul. Pangalawang halimbawa, bumili ako ng 1 kilong karne sa palengke. Ang salitang 1 kilo ang pang-uri o adjective sa pangungusap sapagkat ang salitang 1 kilo ay naglalarawan kung ilang kilo ang karne na binili sa palengke. Ikatlong halimbawa, ang suot na relo ni Ira ay maganda. Ang salitang maganda ang pang-uri o adjective sapagkat inilalarawan nito ang suot na relo ni Ira. At ngayon naman ay atin ang alamin ang pang-abay o sa Ingles ay adverb. Ano nga ba ang pang-abay o adverb? Ang pang-abay o adverb ay ang mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay. Atin ang alamin ang mga halimbawa ng pang-abay. Mga halimbawa, man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang o lang, din o rin, ba, pa, muna, pala, na, naman, at daw o raw. Unang pangungusap, gutom na yata siya. Ang salitang yata ang pang-abay sa pangungusap sapagkat inilalarawan nito ang pandiwa o ang pang-uri at kapwa nito pang-abay. Dalawang halimbawa, hindi sana siya nasaktan kung hindi siya nagmahal. Ang salitang sana ang pang-abay sa pangungusap sapagkat inilalarawan nito ang pandiwa na nasaktan at nagmahal. Kung hindi sana siya nasaktan. At ang huling halimbawa ng pangungusap ay kahit na mahirap, tuloy lang ang laban. Ang pang-abay sa pangungusap ay ang salitang tuloy. Yun lamang para sa ating aralin ngayong araw. Salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Binibining Pardilla. Hanggang sa muli, paalam!